The Family TV Mass is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation and the Pranic Healing Foundation of the Philippines. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, ang ika-6 na linggo sa karaniwang panahon na may temang walang itinatakwil sa tahanan ni Kristo. Ginugunita rin natin ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Malugod na inihahatid ng Mission Communication Foundation Incorporated, ng Society of the Divine Words, SVD at ng Soldiers of Christ, Catholic Charismatic Healing Ministry, ang banal na misang ito sa parokya ng Santo Niño, Kalumpit, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverendo Padre Vicente Robles. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Lumos Choir. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa.
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo ay sumayin nawang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ngayon ay pagdiriwang natin ang World Day of the Sick, ang pagdaitigan na pagpadasal sa mga may karamdaman. Upang tayo maging karapat-dapat, taus-pusong pagsisihan ang mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid na lubha akong Kawan tayo ng mga pangyayarihan Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ka mang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng
Pinapakatawan ng manahan sa mga loobing tapat at maasahan. Ang kagandang loob mo kami ay makapamuhay. Bilang mga mapalad ay maging tahanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, noong matandang panahon, ang ketong ay tinuturing na sakit na nakakahawa at sa gayoy isang panganib sa kalusugan ng pamayanan, walang sapat na gamot na panlaban dito. Kaya nga mahigpit ang babala sa sipi para ngayon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay na Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi naglinlang. Tugon. Sa iyong tulong at pagtubos, sa ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Tugon. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Tugon. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa ikalawang pagbasa, narito ang isang maikli, ngunit masaklaw na buod ng kung ano ang dapat nating maging pakikitungo sa Diyos at sa kapwa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anumang ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangalan Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan, ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ang pagkahabag ni Jesus sa isang ketongin at ang kanyang nakagagaling na pamamagitan ay sumasagisag
sa kaligtasang dulot niya sa lahat ng nagdurusa ng ketong ng pagkakasala. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang panahon iyon, may isang ketong lumapit kay Jesus. Nanikluhod at maawa, kung ibig po niyo, mapapagaling ninyo ako. Nabag si Jesus at inipo siya, sabay na wika. Ibig kong gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghanda ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi hayag ang makapasok sa bayan si Jesus. Naroon naman siya sa labas sa mga ilang na pook at doon ay pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. God is good all the time. Patiin muna natin mga katabi natin. Sabihin nyo, kumusta na kayo? At batiin din natin ang mga nagjo-join sa atin sa TV Mass, sa local, at gayon din po sa mga international viewer. Sabihin natin, kumusta na kayo? Alam nyo ay ito palang TV Mass ay pinasasabikan ng maraming mga kababayan natin, lalong-lalo na po ang mga nasa ibang bansa. Yung po mga matatanda, retired, so binabati ko po yung mga taga-Amerika na pagkatapos ng TV Mass na mapanood nila, tumatawag sa akin at sinasabi, sinubaybayan daw nila yung TV Mass natin. At ako na may natutuwa sapagkat sa pamagitan nito, naabot sila ni Jesus. Sa araw nito, may tatlong bagay ang makita natin sa lalaking dito sa tagpo ng pagpapagaling. Ngayon po ay World Day of the Sick. Pandaigdigan na pagdiriwang sa mga may sakit. Pagbata, ang pinag-uusapan, iba't iba. Sports, iba-iba, gala. Pag matanda na, ang pinag-uusapan nila, gamot at doktor. Siguro po, isa sa, at yan nararanasan ko, nasa mga panahon ito, na mahalaga pala ang kagalingan.
At sino ang pinagmumulan ng kagalingan? At yan ang tinutumbok sa atin ng World Day of the Sick, na ang dakilang manggagamot ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Kaya nga sa mga may sakit dito, sa masubaybay, ating simpleng dasal, pagalingin mo po kami, Panginoon. Sabay-sabay. At yan ay naririnas natin yan, di ba? Sa Banal na Misa. Banal na Misa, isang paraan kung saan tayo ginagagaling ng Panginoon. Bago tayo tumanggap ng komunyon, sinasabi natin yung mga tagang, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ayan. At para maranasan ang kagalingan, una, katulad ng lalaking may ketong, kailangang meron kang pagpapasya na lumapit kay Jesus. Ngayong araw na ito sa mga sumusubaybay, maaaring nabuksan lang ninyo, maaaring sa pagising nyo sa araw na ito, ay naranasan nyo matinding sakit ng ulo. Pero malaga sa araw na ito, una, makita natin katulad ng lalaking may ketong, sinikap niyang lumapit kay Jesus. Kaya una, sa kagalingan sa araw na ito, sabihin natin, lumapit kay Jesus. Sabay-sabay. Lumapit kayo sa Diyos. So ano'y katangayan ng lalaki dito? May keto, siya'y hiwalay. Ano? Sila kapag nagkaroon na, hinihiwalay na sila. Bakit hinihiwalay? Para hindi makahawa. Yan. Para hindi makahawa. Pero sa araw na ito, narinig niya si Jesus. At alam niya, si Jesus ang magpapalik. Kaya nga, humiwalay siya. Nagsikap siya na lumapit kay Jesus. So, muna, lumapit kay Jesus. Sabay-sabay. Lumapit kay Jesus. At pagkatapos dito, makita niya, nagsalita na siya, kung ibig po ninyo na ako'y pagalingin. Ano? At ang dito, makita natin yung word bago magsalita si Jesus. Nang makita ni Jesus, yung word na sinabi sa atin, nahabag si Jesus. Nahabag. At yung habag na yun, ano ba ibig sabihin ng habag? Compassion. Ano? Kumbaga, nais ni Jesus na makiramay. Di ba naranasan? Nahabag si Jesus. Naawa si Jesus. At dahil naawa si Jesus, ang sumunod na aksyon ay si Jesus ang umabot sa kanya. Kaya nga, pangalawang aksyon, paabot ka kay Jesus. Sabay-sabay? Paabot ka kay Jesus. So, inabot na siya. At nang inabot na siya, dumating ang kagalingan. Ayan. Sa ating banal na misa, sa ating pagpunta dito, lumalapit tayo kay Jesus. Sa umpisa pa lang ay lumalapit na tayo. Sinasabi natin na tayo'y makasalanan. Kaya nga kinakanta natin, Panginoon, maawa ka. At tayo humingi kay Jesus na abutin niya tayo. At paano tayo naabot? Dalawa ang pag-abot sa atin ni Jesus sa araw nito. Una, sa salita ng Diyos na naririnig natin. Pangalawa, inaabot tayo ni Jesus sa pamagitan ng Eucharistia. Sa presensya ni Jesus, inaabot na habag. Naalala ko po, panahon ng pandemic, di ba? Hindi nakapagsisimba. Meron po isa tayong kababayan na yung kanyang anak po ay nasa Amerika. Siya lang mag-isa. May mga katutulong. Nakasanayan po niya ay magsimba. Dahil po sa pandemic, hindi na siya. At naglakas loob akong pumunta para subuan ng komunyon. At alam niyo, nung susubuan ko na ng komunyon, nang ilabas ko na ang osya, humahagulgul ang matanda. Sabi niya, buong buhay ko po, ito po ang nagbibigay lakas sa akin. Katunayan po, nakikita ko ngayon sa Facebook siya, wala siya ngayon, nasa Amerika niya, kinaong ng anak niya, kinuha. Pero ano ang nagbigay tatag sa kanya? Sa panahon ng pandemya ay maabot siya ni Jesus. At yan po ang mahalaga sa atin. Kaya tayo nagpupunta, ang Soldiers of Christ, paano nyo inaabot? Ang pangatlo,
na nais sabihin sa atin sa araw na ito, iabot mo si Jesus sa iyong kapwa. Sabay-sabay. Iabot niyo si Jesus sa iyong kapwa. Sa pamagitan ng paggawa ng habag. Ayan. Alam niyo, ngayon po yung World Day of the Sick. Ang sumagi sa akin, alam niyo, ang pinakasentro ng mga may sakit ay saan? Sa Lourdes, France. Kaya po may Lourdes tayo. Ayan. Dito po sa atin, sa Pilipinas, ang pambansang dambana ng Lourdes ay nandito sa Quezon City. Fiesta po sila ngayon. Ayan. At alam niyo, sa Lourdes ay milyon tao ang pumupunta doon. Milyon. Para makaranas ng kagalingan. Isa sa makikita niyo doon ay ang maraming mga saklay na nakabitin. Gumaling. Isa po doon sa ginagawa. At isa sa inaantay po doon, yung mga pumupunta doon, mga may sakit, na humagad ng kagalingan, iba't iba po ang mga pumupunta doon. At ang nakakatuwa po doon, pagdating ng gabi, ay meron pong prosesyon. Magpuprosesyon, makikita ninyo, mauna ang Birhen, at sabi natin, ang ngayong piyesta ng Birhen, yung laging kasabihan, pag bumababa ang Birhen, may darating. At bakit may Birhen darating? Dadali niya ang kanyang anak na si Jesus, ang nagpapagaling, si Kristo sa Eucharistia. Amen. Ayan. Pagka po prosesyon, siyempre, mauna yung krus. Susunod yung Birhen. Susunod po, alam niyo, mapansin niyo doon, ang unang nakasunod doon sa prosesyon ay mga may sakit na nakahiga sa stretcher, hindi po wheelchair. Una munang hanay, makikita niyo, mga nakahiga sa stretcher. Diretso po. Hindi po yung wheelchair. Susunod pa lang yun. At makikita niyo, paano nakapagpuprosyon? May hawak po kandila, nakahiga. At makikita ninyo na sa prosesyon, may mga nagtutulak na nakasuot ng puti. Unang pansin ko, mga nurse siguro ito. Ang dami na palang nurse, ang dami naman doktor na nandito. Ayan. Susunod po, mga naka-wheelchair na mayroong nagtutulak. Ayan. At masusunod, makita nyo, yung mga may tungkod na mayroong umaakay, na nakasuot din. At ang dami namang nurse dito. At ang sabi po sa akin, nung tour guide, nung kami magprosesyon, hindi iyan mga nurse. Yan ay mga volunteer, mga nagpasya, na bilang pasalamat nila sa pagpapala ng Diyos sa kanila, narito sila para abutin yung iba. Sila po yung mga professional, ang iba't ibang mga teacher, mga nagtatrabaho, pero yung nagbigay panahon, kaya nagsusuot. Sila po ang tumutuwang doon sa mga may sakit. Sila ang tumutulak doon sa mga naka-wheelchair. Kaya doon, makikita nyo, dalawa ang nagtatagpo. Ang mga nakaranas ng kagalingan at ang humihingi ng kagalingan. Sa araw na ito, sa misang ito, ang iba sa inyo nagpunta dito ay nakaranas na ng kagalingan. Amen ba? Amen. Kaya kayo naging kasapi ng Soldiers of Christ. Mapansin po ninyo, maraming imahen na nandito. Sila po yung mga soldiers na humahayo, nagpapanik. At ano ang nakita ko sa inyo na sabihin natin kapuri-puri, na pinapanik ninyo yung mga taong may sakit, lalong-lalo na walang panggamot. At nakita ko kung paano sa pagdadala nyo, dinala ninyo ang habag ng Diyos. At dahil sa pagdadala ninyo ng habag, naranasan ng mga may sakit na sila pala ay mahal ng Diyos. Sa misang ito, pabayaan ninyong lumapit tayo kay Jesus. Sa misang ito, pabayaan ninyong abutin ka ni Jesus. At matapos kang abutin, katulad ng lalaking gumaling, hindi siya tumigil. Hindi siya umalis na kinalimutan.
umayo siya. Dinala si Jesus. Mahalaga po sa araw na ito, mapdama ang habag ng Diyos. Sa isang healing mass sa Canada, binabati ko po yung mga taga-Saskatoon, sa katedral ginawa yung misa. Punong-puno po yung katedral. At hindi ko makakalimutan yung isang pamilya na lumapit na may anak na may kapansanan. Sa totoo lang, alam ko naman na hindi magiging normal yung bata. Yun ang reality. Pero ang nakita ko, dahil doon sa panalangin yun, nagbubuklod sila. At eto na, nang yakapin ko ang bata, umiiyak ang magulang. Bakit? Sapagkat nadama nila na niyayakap sila ng Diyos. Sa misang ito, World Day of the Sick, lahat tayo may sakit. Maaring hindi niyo napapansin o maaring isang kasambahay mo. Lumapit ka kay Jesus ngayon, ang nagpapagaling sa atin. Tumahimik nga tayo sumadali at babayaan niyong ipagdasal ko ang lahat ng mga naririto at sumusubaybay sa ating Family TV Mass. Panginoong Jesus, salamat po sa pamagitan ng TV Mass na ito. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Nahabag ka. Inabot mo kami. Abutin mo po kami ngayon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Abutin mo po kami sa pamagitan ng Eucharistia. Abutin mo po ang mga may sakit na nasa tahanan, ang mga nag-iisa, ang mga nalulungkot at nalulumbay. Sa araw na ito, nilalapit ko po sa iyo ang lahat ng mga may sakit. Mahal na Birhen ng Lourdes, ina ka ni Jesus. Kung kailangan, nilalapit mo kami sa iyong anak. Ilapit mo kami sa Kanya. Sa araw na ito, lumapit tayo kay Jesus sa tulong ni Maria, ang ating ina. Sabay-sabay nating dasalin. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Shenawa. Tatayo po tayo at malakas natin ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sabay-sabay, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bago po ang panalangin ng bayan, nandiyan ko po ang lahat ng mga bata na nagsimba hanggang grade 8. Lumapit po. Lumapit rin po ngayong World Day of the Sick ang mga may sakit na nagsimba para maipagdasal, o kaya naman yung mga nagdadasal para sa mahal sa buhay,
na nasa ibang bansa na may sakit, lumapit po para maipagdasal kayo at sama-sama tayong tutulong sa ating panalangin. Tupayo po kayo. Yung mga may sakit na nagsimba, yakayin po ninyo. Yung mga pwede po mag-proxy kayo sa mga may sakit sa inyong tahanan na maipagdasal po natin ngayong World Day of the Sick. Pinasigla ng walang pagsubaling pagtugon ni Jesus ang pakiusap ng isang ketongin. Buong pananalig natin idulog sa Kanya ang ating kahilingan, ang ating tutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pamayanan ng mga sumasampalataya sa gabay ng halimbawa ng kanilang mga namumuno ay kumalinga sa mga may sakit na tulad ng ipinakita ni Jesus sa mga ketungin ng kanyang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng sumasampalataya ay masiglang magpagaling sa kanilang karamdamang espiritual kung paanong pinananabikan nilang gumaling sa kanilang mga sakit na pisikal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng nasa paglilingkod pangkalusugan ay tumupad sa kanilang tungkulin, di lamang ng buong husay, kundi ng buo ring pakikiisa sa kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng kalahok sa espiritual na pagpapagaling ay makatupad sa kanilang tungkulin ng buong ingat at habag na tulad ng kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng tayo ay laging magbigay luwalhati sa Diyos sa lahat ng ating isipin, sabihin o gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Misa pasasalamat para sa pamilya nila Malo Agkawili, Maria Cristina Samano, Claire Esguera, Nemesio Alvarez, Liwayway and Dean and Alvin Mascardo, at Candido at Eloy Sapua, at pamilya Redoblado, Ani Espino at pamilya, Ria Suliman at pamilya. Ganon din po ang agarang paggaling para kina Dennis at Linda Redoblado, Estela and Gerardo Canlas, Edwin and Alexander Agawin Jr., Christina Thomas, Jean Hara at John J. Del Castillo. Ganon din po panalangin para sa kaluluwa nina Dominador, Devora, Gaudencio and Ruth Cabato, Juan, Nilda, Rina and Vicente Senior Redoblado, Liberato at Rosita Meneses, Florentina and Manolo Santa Maria, Alberta and Mateo Makasaet, Victor Kaiser at George Arguelles. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Sinabi ni Jesus, kapag 2 o 3 nagtitipon, na siya. While tayong lahat, mawit. Taas natin yung kanang kamay natin. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, tayong lahat. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya maglilingkod. Sa Kanya maglilingkod. Alam kong may magagawa. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos. Tayong lahat. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo. Alam kong diringgin ng Diyos. Tayong lahat. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya maglilingkod, sa Kanya maglilingkod. Alam kong diringgin
na ito, bangbat ibang mga panalangin ng iyong bayan. Gabayan mo po ang mga magulang na maakay ang kalang mga anak batay sa iyong kalooban. Pagalingin mo sa araw na ito ang mga may sakit. Tulungan mo ang mga nalulumbay. Ibalik mo sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala. At sa araw na ito, naniniwala po kami na Ikaw, Panginoon, ang dakilang manggagamot. At sa araw na ito, hinihingi namin ang kagalingan sa aming puso't kaluluwa at kalooban. Sa iyo kami lumalapit. Awitin natin. Alleluia. Alleluia. Binubuklod ang pamilya. Kaka Jesus. Mayroon. Lumapit ka kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Awit sa pag-aalay. Babalik na po kayo at awit tayong lahat sa pag-aalay.
pagkakaloob ay malaking tulong para sa paggawain at pagpapatakbo ng simbahan. Maraming salamat po. Manalangin kayong mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami nawa itaguyod sa gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo
sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko. Kaya minabuti niyang siya ay panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babae lahat. Sa labi ng imbi ng kamatayan kami inagaw na namatay mong anak, at sa pagbubuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubulyi sa iyo kada awitin ng santo. Daing lahat. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, niabot yon sa kanyang malagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din matapos sa unang luwangan ng kalis. Muli kanyang pasalamatan, niabot ng kalis sa kanyang malagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunit sarili ay inihain bilang pagkain ito, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo
Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Tayo-tayo natin pagdasal ang mga minamahal na imao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat mga banal na numuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat. Kapiling na natin si Jesus sa inyo ng tinapay at alak. Lumapit tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin tinuro ng kapatid na si Jesus. Awitin ng lakas loob, Ama namin. Marilahad ang kamay, mawit na malakas, o pagdaupin. Mawit po tayo. namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw pagpapayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan niyo kasi aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tungayan mo aming pananampalataya, wag aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasolak hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace be with you all. Pudero a Dios,
Magsiluhod po ang lahat. Naririto ang kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nagpapagaling sa atin. Lumapit tayo sa Kanya at isuko ang ating buong buhay at maglingkod sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maranasan ang awat habag ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Dadasalin natin ang panalangin sa mahal na Birhen. Sabay-sabay. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa,
Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtangis, dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, hilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos siya ring pagpanaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo. Mari tulog ating kailingan. Lalapit tayo sa Senyor Santo Niño. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan. Nakaloob mong ito'y aming kabubuhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magsolang hanggan. Panalangin para sa pamilya. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na pinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila Ireneo Sikat, Belinda Sikat, at ang kanilang anak na si Irvin Sikat. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya, ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagaan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilya, upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ngayong pandaigdigang selebrasyon ng mga may sakit, ang mga imaheng ito ng mahal na ina ay iyahayo para dali sa mga may sakit. Nawa ito'y magbigay kaluwagan sa kanila. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Katapos ng ating banal na misa, humayo kayong pupuri sa pong may kapal. Salamat God sa is Diyos. good. All the time. All the time. God is good. Pag bumababa ang Birhen, May biyayang darating. The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation and the Pranic Healing Foundation of the Philippines.